Gagaling ang lahat ng mga may sakit. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 2, verses 1 to 11, and I read it for you. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now standing there were 6 stone water jars for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to them, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. He said to them, "Now draw some out and take it to the chief steward." So they took it. When the steward tasted the water that had become wine and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the steward called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and then the inferior wine after the guests have become drunk. But you have kept the good wine until now." Jesus did this, the first of his signs in Cana of Galilee, and revealed his glory, and his disciples believed in him. Gagaling po ang lahat ng mga may sakit sa ngalan ni Jesus. Ngayong araw pong ito, ating pong ginugunita ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Ang Birhen ng Lourdes ay ang patrona ng lahat ng mga may sakit at lahat ng mga may iniinda, lahat ng may mga alinlangan sa puso, sa kaisipan at sa emosyon. Ngayong araw din po ay tinalaga bilang World Day for the Sick. Ikaw ba ay may sakit? May kamag-anak ka ba na may iniindang sakit? Atin po silang idulog sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kung kayo po ay nakapunta na sa Lourdes, France, o kaya naman nakita nyo na sa mga balita, sa mga pahayagan, sa mga video dito sa social media, isa po ito sa pinakasikat na pilgrim site sapagkat napakaraming mga milagro ang nangyayari rito. Mga lumpo, mga pilay na nakakalakad muli. Kaya kung pagmamasdan mo ang groto ng Lourdes sa Pransya, makikita mo ang daming mga saklay na nakabitin. Ito yung mga simbolo na sila ay gumaling sa ngalan ng Panginoon sa pamamagitan ng tulong ng panalangin ng mahal na ina ng Lourdes. Iba't ibang sakit, iba't ibang karamdaman, iba't ibang iniinda. Ito man ay sa emosyon o sa kaisipan. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito po ang tinatawag nating ang milagro o ang unang milagro ng ating Panginoong Jesucristo na itala sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito po'y naganap sa Cana, Galilea, sa isang kasalan. Ano pong nangyari? Naubusan po ng alak. Naroon ang ina ni Jesus at naroon din ang mga alagad na imbitado din sa kasalan. Nakita ng ina ni Jesus ang nangyari. Sinabi ng mahal na ina sa kanyang anak na si Jesus, "They have no wine." Wala na silang alak. Ang alak ay isa sa pinakamahalagang parte ng seremonya ng kasal. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Woman, what concern is that to you and to me?" No? Kung babalikan po natin ng lumang tipan,
kapag sinabing woman, babalikan natin, no, na kung saan si Eva. Si Maria na ngayon sa bagong tipan, ang bagong Eva. Siya ang ina ng Diyos, siya ang ina ng tagapagligtas. At siya rin ang ina ng dakilang manggagamot. Kaya sa kanilang kakapusan ng alak, doon nakita ang unang himala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tubig ay naging alak. Nagulat ang lahat sapagkat ang tubig na naging alak ay siyang naging pinakamasarap na alak. Kaya nagtanong sila, bakit naman hinuli ninyo ang napakasarap na alak na ito? Ang Panginoong Jesucristo ang gumagawa ng himala. Lagi po nating tatandaan, hindi po ang mahal na ina. Ngunit sa pamamagitan ng tulong ng mahal na ina, naresolba po ang problema doon sa kasalan sa Kana. Ganon din sa ating buhay. Sa pamamagitan ng tulong ng mahal na ina ng Lourdes, anumang sakit, anumang daladalang karamdaman, ating pong patulong, ating hingin ang tulong ng mahal na ina upang ito ay mailapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Kung paanong inilapit ni Maria ang problema doon sa kasalan sa Kana, ganun din sa ating buhay. Mahal na Birhen ng Lourdes, ilapit niyo po kami sa inyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagalingin mo po ang lahat ng mga may sakit. Nawa sa pamamagitan ng mga panalangin ng mahal na ina ng Lourdes, lahat ng pasanin, lahat ng aming iniinda ay mapawi. Sa ngalan mo, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.